Magandang hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Lalo pang lumakas sa typhoon category ang bagyong Marce. Kaya naman ilang lugar sa Luzon ang sinailalim na sa signal number 1. Sa ngayon, nasa 590 kilometers silangan ng Baler Aurora ang bagyo. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 120 kilometers per hour at pagbugsong papalo sa 150 kilometers per hour. Tinatahak ng bagyo ang kanluran, hilagang kanlurang direksyon sa bilis na 30 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posible itong maglandfall sa Cagayan o Babuyan Islands pagsapit ng Huwebes. Sa ngayon, nakataas na ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Apayao, maging sa Abra, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Signal number 1 din sa hilagang bahagi ng Nueva Vizcaya, pati na sa hilagang bahagi ng Quirino at Aurora. Kaunay niya, naghahanda na ang Municipal Disaster Reduction and Management Office sa Pamplona, Cagayan sa posibleng epekto ng bagyong Marce. Inihanda na ang mga rubber boat na posibleng kailanganin sa paglikas ng mga residente. Bubuksan na rin daw bukas ang isang gate ng Magat Dam bilang paghahanda sa ulang dala ng bagyong Marce. Bagamat wala pang ulan doon sa ngayon, ramdam na ang hangin na dala ng bagyo. Nananatili namang nasa normal level ang binabantayang Pamplona River. Sa ibang balita, no-show pa rin sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa umano'y maanumalyang paggamit ng budget si Vice President Sara Duterte at mga opisyal ng Office of the Vice President at Department of Education. Dumalo si OVP spokesperson Michael Powa at dito inanunsyo ang kanyang pagbibitiw sa pwesto bilang tagapagsalita ni VP Sara. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, ongoing pa ba itong hearing? Ano ang latest dyan? Yes, Ruth, tuloy-tuloy pa rin nga yung pagdinig ngayon ng House Committee on Good Government at dismayado yung mga kongresista sa hindi na naman pagsipot ng 7 opisyal ng Office of the Vice President at Department of Education na pinasasagot ng komite para sa mga irregularidad sa paggasta ng confidential funds ng mga opisina ni VP Sara Duterte noong 2022 at 2023. Nag-i-issue lang ngayon ng subpoena ang komite pero kung hindi pa rin daw sisipot sa susunod o ikalimang pagdinig ang mga opisyal, mapipilitan na silang i-cite in contempt ang mga ito. Kasabay nito, inanunsyo ng komite na nakaalis na nga ng bansa si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez na isa sa mga gusto nilang questioning. Lumipad na raw pa Los Angeles, California si Lopez kagabi. Isa si Lopez sa mga gustong ipasama ng komite sa Immigration Lookout Bulletin kaugnay ng maanumalyang paggasta sa budget ng OVP. Samantala, dumalo sa pagdinig ngayon ang OVP spokesperson nga na si Michael Powa. At dito rin, kanina nga inanunsyo niya na hindi na siya konektado sa opisina ni VP Sara matapos ang kanyang resignation bilang tagapagsalita ni Duterte. Epektibo na raw ito bago pa ang naging pagdalo niya ngayon sa pagdinig. Git niya bilang resource person ng pagdinig, hindi magiging objective yung kanyang pagsagot sa mga katanungan kung mananatili siyang tagapagsalita ng OVP. Ruth? Marian, meron din palang lumabas na ulat tungkol doon sa mga typo error o yung mga mali dito sa mga resibong ipinasa ng OVP dyan naman sa Commission on Audit. Anong alam natin tungkol dyan? Yes, Ruth, yan nga yung explanation nga daw o yung paliwanag ng OVP sa COA nung kinwestiyon nga rin nila itong mga acknowledgement receipt, no? Kasi kanina, kinwestiyon ng mga kongresista yung nakita nilang red flag sa pinasang resibo ng OVP. Sa pagbusisi nga ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, lumabas nga na nasa 158 na mga acknowledgement receipts na sinumite ng OVP ay dated 2023. Pero ginamit yung mga ito pang-justify o pagpapaliwanag para sa paggasta ng 2022 confidential funds. Bukod pa rito, may mga sinumite ring resibo na November 2022, gayong December pa naman nag-issue ng cheque para sa confidential funds ng OVP. Meron din mga nakitang mga walang petsa yung mga resibo at meron ding wala man lang pirma. At meron din nakita na pareho yung penmanship o pagkakapirma. Patuloy pa rin nga yung interpolation ng mga mababatas dito at yan muna ang date. Balik sa'yo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Hindi pabor si Senator Bato de la Rosa na mabigyan ng International Criminal Court ng transcripts ng pagdinig tungkol sa war on drugs.
Giit ni De La Rosa, dati nang kumalas ang Pilipinas sa jurisdiksyon ng ICC kaya wala namang dahilan para makakuha sila ng kopya ng naging mga testimonya sa hearing ng Senado. Kasama na riyan ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na mismo ni De La Rosa. Nauna nang sinabi ni Senate President Chis Escudero na papayag siyang magbigay ng kopya ng pagdinig kung hihingi ang ICC. Walang problema sa kanya. Pero sa akin mukhang may problema. Kasi, giving in to their request is tantamount to recognizing their jurisdiction over us. And our government is very consistent in declaring that ICC has no jurisdiction over us. Samantala, posible raw na magkaroon pa ulit ng hearing ang Senado tungkol sa drug war ngayong buwan ayon kay De La Rosa pero hindi na aniya kailangan pang imbitahan ulit ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinibak sa pwesto ang spokesperson ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na si Winston Casio. Kaugnay ito ng umano'y pananakit ni Casio sa isang Pilipino nang salakayin ng PAOC ang isang establishmento sa Bagak, Bataan na kuta umano ng iligal na pagsusugal. Magpapatuloy ang kanyang suspensyon habang gumugulong ang investigasyon sa insidente. Si Casio naman humingi na ng paumanhin at aminadong mali ang nagawa. Nagawa niya lang daw kasi yan matapos magmura at mag-middle finger ang lalaki sa isang tauhan ng PAOC. Tinanggi ni NCRPO Director Police Major General Sidney Hernia ang aligasyon ng pangingikil laban sa kanya at iba pang opisyal kaugnay sa ni-raid na umano'y online scam hub sa Maynila noong October 29. Ayon kay Hernia, walang katotohanan at walang basehan ang aligasyon laban sa kanila. Sa isang pahayag, sinabi nitong hindi niya kukonsintihin ang anumang maling gawain sa kanilang hanay. Handa raw siya sa anumang investigasyon dahil kumpiyansa naman siyang lalabas na maayos at naaayon sa batas ang kanilang ginawa. Pinag-utos na rin ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pag-iimbestiga tungkol dito. Ayon kasi sa mga naarestong Chinese nationals, sinubukan umano silang singilin ng tig 1 milyong piso kapalit ng abogado na may kaugnayan raw sa matataas na opisyal sa NCRPO para sa kanilang kalayaan. Nakipagtawaran pa nga raw sila sa mga pulis hanggang umabot sa tig 500,000 pesos. Susunod, nasa 100 tindahan na sunog sa Commonwealth Market. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Nasunog ang palengke sa Commonwealth, Quezon City kaninang alas 2 ng madaling araw. Nasa 100 pwesto ang nilamon ng apoy. Nagsimula raw ang sunog sa basement ng gusali. Umabot ng 5 oras bago tuluyang naapula ang apoy. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog at halaga ng pinsala. Hinatulang guilty ang isang French national dahil sa sexual na pang-aabuso sa mga Pilipinong menor de edad online. Sinintensyahan ng 25 taong pagkakakulong ang 59 anyos na suspect. Mula sa kanyang tahanan sa France, inuutos daw nitong videohan ang sexual na pang-aabuso sa daang-daang mga batang babae sa bansa tsaka ipopost online. May binabayaran daw itong 2 babae sa Pilipinas noong 2012 hanggang 2021 para gawin ang panghahalay sa mga batang babaeng nasa edad 5 hanggang 10 taong gulang. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, hindi raw nila kukonsintihin ang pang-aabuso sa mga bata. Makikipagtulungan din daw sila sa PNP Women and Children Protection Center para matunton ang 2 Pinay na kasabwat umano ng suspect. Bumili sa 2.3% ang antas ng pagtaas ng bilihin o inflation nitong Oktubre. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, mas mataas yan kumpara sa inflation rate noong Setyembre. Pumapalo naman sa 3.3% ang average inflation mula Enero hanggang Oktubre. Ayon sa PSA, ang pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation ay ang pagtaas sa presyo ng mga pagkain gaya ng bigas, gulay at isda, pati na rin ang pagtaas ng presyo ng non-alcoholic beverages. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. 12 anyos
sa Cebu natuhog ang braso sa grills ng kapitbahay. Naiya muling nabansagang world's worst airport ng isang pag-aaral sa UK. At Coldplay frontman Chris Martin nahulog sa butas ng stage sa Australia. Yan ang mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.